Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na. Eto na nga bang sinasabi ko, mahilig talagang gumawa ng taktika. Oo. Etong si Sara Duterte, parang paulit-ulit na lang yung kanilang moves. Wala na bang ibang plano? Di ba sabi mo dati, dapat kung ikaw meron kang plan A, meron kang plan B, plan C. Alam mo, Sara, yung plan D mo, dapat mag-resign ka na eh. Oo, mag-resign ka na. Diyos ko, alam mo kung bakit? Mukhang napaghahalataan ka na. Habang tinatabunan mo ang pagnanakaw mo sa kaban ng bayan, mas lalo kang inuungkat ng mamamayang Pilipino dahil sa ginagawa mong pag-iwas. Huwag kang umiwas kung wala ka namang talagang iniiwasan. Di ba? Huwag kang magpapasindak kung hindi ka naman nasisindak. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Dapat ganun yung labanan. Inakusahan ka, edi harapin mo sila. Tapos may nagsasabi, dapat hindi buksan ang bank account ni Sara Duterte. Alak ng yawang yan. Bakit? Nung panahon ni Corona, binuksan yung bank account niya. Pag kay Sara, hindi. Pag kay Sara, bawal. The double standard. Alright, ngayon, ito. Mayroong sinabi si Dilima, oo. Gumagawa lamang siya ng delaying tactics niya. Diba, mga minamahal? Sana all may delaying tactics. Alright. Aminado si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na sa halip na mapagtuunang mabuti ng pansin ng proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nahati pa ang atensyon ng mga miyembro ng House Justice Committee. Ito ay dahil sa petisyong inihain ng kampo ng pangalawang Pangulo sa Korte Suprema na naglalayong ipatigil ang impeachment proceedings. Giit ng kongresista na endorser ng isa sa dalawang reklamong impeachment, ganito ang estratehiya ng kampo ni VP Duterte. So not necessarily unexpected. Dahil nga yun na yung nakikita nating track or tack nila na they will do everything as may be available to them and supposed legal remedies available to them just to derail, delay, and altogether stop the impeachment proceedings. Yan na nga. Ito ay distraction. Ito ay parang diniinan yung aming attention para hindi masyado makafocus dyan sa impeachment proceedings, dyan sa determination of probable cause. Dahil wala namang temporary restraining order o TRO ang Supreme Court, tuloy ang pagdinig ng House panel sa April 14. Inaasahan ang pagpresenta ng mga ebidensya at testigo ng complainant sa hearing. Umaasa rin si Representative De Lima na hindi papanigan ng Korte Suprema ang kampo ni VP Duterte. Paninindigan nito, sumusunod ang Kamara sa prosesong nakasaad sa ligang batas at sa House Rules on Impeachment. Ano akala nila sa Supreme Court? Basta-basta na lang na susunod? Basta-basta na lang na gano'n na naman mag-roll na naman in their favors? I'm sure naman this time around, they will exercise some level of judicial restraint bago nila pwedeng pakialaman yung ongoing na proseso, formal process before the House Committee on Justice ayon sa konstitusyon at sa rules mismo ng impeachment. Binigyan ng Korte Suprema ang Kamara ng 10 araw para magkomento sa petisyong inihain laban sa impeachment proceedings. Rosa Licos, humahataw sa balita. Yan. Hataw na hataw din sila, mga minamahal, sa distraction na ginagawa nila. Diba? At alam ko din, na yung kampo, mga minamahal, ni Vice President Sara Duterte, may strategy din. Oo. Lalo na itong mga vloggers. Diba? Para makakuha sila ng info sa loob. Alam nyo kung ano yung ginagawa nila? Mga minamahal. Sa mga hindi nakakaalam ano yung ginagawa nila, ito, nagpapasipsip sa ating administrasyon. Sa pamamagitan, ng fuels at mga libreng sakay. Paano ba naman kasi itong si Leo Ray, nakikita naman ninyo yung balitang yan, di ba? Galing mo, Leo Ray, hanga ko sa iyo. Di ba? Yung kakapalan ng mukha mo kasama ni Big Mama. Hindi.
May pababa presyo pa kayong nalalaman, 10% discount pa kayong nalalaman kasi gusto nyo magbalik loob sa gobyerno. Uy, mahiya naman kayo. Gusto nyo magbalik loob kay PBBM. Tapos ano yung ginagawa ninyo? Tumutulong din kayo sa kabila. Although nakakatulong tong ginagawa nyong tungkol sa fuel, sa 10% discount, although nakakatulong naman siya, pero it doesn't guarantee na mababalik yung tiwala ni Presidente sa inyo. Walang ganon, oo. Niloloko niyo yung Presidente. Pinagkatiwalaan na kayo once. At kaya nga sabi ko sa inyo, ang dami nilang distraction na ginagawa. Kabilang na dito, yung mga vloggers ni Sara Duterte, abay, at saka yung mga financer ni Sara Duterte, abay, nababaliw na. Oo. Kung paano sila makakakuha ng info dyan sa loob. Kaya ginagamit na naman nila itong si Leo Ray at itong si Big Mama para makapasok sa administrasyon. At kapag nakapasok sa admin, napatawad ni FL Lisa, kukuha sila ng info at ikakanta din si First Lady at itong si Presidente. Sila nga itong mga nagpakalat ng yung cancer. Si Presidente daw may colon cancer, stage 4. Pero yung namatay, yung Duterte. Diba? Kaloka. Mga minamahal. Imagine nyo yun, ha? Oo. Hindi ba kayo nahihiya niyan? Buti hindi kayo kinakarma niyan sa ginagawa ninyong pagbabaliktad. Yung tipong tinuring kayong totoong kaibigan ng Presidente. Tapos ano yung ginagawa ninyo? Niloloko ninyo. Kinukyupal ninyo. Despite na mabuti ang pakikitungo sa inyo ng Presidente, ano yung ginagawa ninyo? Diba? Sinasaktan lang ninyo. Ginagawa ninyo ng kwento. Diba? At kung ano-ano pa. Mahiya naman kayo. Yan lang yung masasabi ko sa mga taong gustong humanap ng taktika para pasukin ng administrasyon. Mahiya naman kayo. At nakakahiya talaga yung ginagawa ninyo. Oo. Alam niyo kung bakit? Nagmumukha na kayong desperado. Sa sobrang yung desperado na paghalataan yung plano ninyo. Gusto nyo makapasok sa admin? Eh di i-post ninyo, Sara resign. Diba? Ganun lang. Hindi yung namamangka kayo sa dalawang ilog. Kakapal ng mukha ninyo. Alright, mga minamahal. Yun po. Pengi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi po kayong na-update sa ating mga video na ina-upload. Yun lamang po at ingat, mga kababayan!